So kaya wala na siyang pake. Wala nga siyang pake. Kasi ito sabi ko nga sa inyo, di ba? Kung si Inday nangangarap itong maging presidente, hindi niya ito gagawin. I-compare ninyo yung attitude ngayon ni Inday kay Binay. Di ba si Binay, ganito rin ang ginawa nila noon? Parang 2 years ata yung in aid of legislation hearing kay 16 months. O sino rin yung mga involved noon? Si Trillanes. O at least dito hindi involved si Cayetano, no? Cayetano Trillanes, hindi ba? 2 years. Pero si Binay, hindi siya naggaganito. Kasi si Binay noon, gusto pa niyang maging presidente eh. Correct. May pakialam pa rin siya. Pero si Sara, wala na siyang pakialam. Alam mo yun, wala nang pakialam. Si Sara kasi, mahaba ang pasensya. Sinasabi ko na sa inyo, si Sara A. Gemini, katulad ko yan. Mahaba ang PC niyan. Ano lang yan, magmamasid-masid, okay, tapusin nyo na to, ayaw nyo pa rin, ha? Okay, ayaw nyo pa rin. Sila naman, pindot sila ng pindot. Alam mo yun, this is how a tornado gets formed, no? Hot air keeps on rising up while cool air keeps coming down. That's how you form a tornado. So what they're doing with Sara, they keep on feeding hot air up and then letting Sara lose her cool. So now, we are now seeing, you know, a full-blown tornado getting mature. And now, tuloy pa rin sila. Wala nang pakialam si Sara. Wala na siya. Ang gusto ni Sara is to rectify her mistake, and her greatest mistake in the history of the country is putting her trust to Marcos Araneta Romualdez, making herself a catalyst to the return of the comeback ng tinapon na noong 1986. Yan ang kanyang historical mission right now. It is correct her mistake and the mistake of her family of conniving, of being allied with the Marcoses. So now, let Sara rectify her mistake because that's her historical mission. Again, ano bang sinabi ko sa inyo sa umpisa ng live na ito? Repeat after me. The universe is unfolding as it should. So anyway, ayun na nga. Okay? So ang tawag dito, mabalik tayo, no? Edi andun na nga sa kinakatok siya, pinipilit siyang dalhin sa Women's Correctional. And this is when the deceit after deceit after deceit happened. Nagsuka si Attorney Zuleyca, hinimatay because of all the troubles that were going on. Ayaw nilang papasukin, okay? Ayaw nilang papasukin yung medical team ng Office of the Vice President. The Office of the Vice President, you know, the lawyer of Attorney Zuleyca is the Vice President. The Office of the Vice President has its own medical team. The doctor of Attorney Zuleyca, her choice of doctor, is there. Nagsusuka, suka ng suka si Attorney Zuleyca, nahimatay, dead weight, hindi nagre-respond, unresponsive na siya. You know, this kind of situation is a medical emergency. 5 minutes of no medical attention, everything could have gone irreversible. I think hindi ko alam kuya kung nandun ka sa sa Zoom meeting na yon, but I wasn't able to go in kasi nga wala rin ako sa naka-live rin ako nung time na yon. Ayaw nilang papasukin. Handun ako sa North Gate where the ambulance of the Office of the Vice President ay nakatambay. Ayaw silang kausapin ng mga guards. Yung mga guards, pagka tinatanong mo, immediately issue away ka. Hindi ka papansinin, okay? Hindi ka handun yung I think I saw other OVP staff there also. They're very, very worried, They're very, very worried. Nagsalita rin yung medical officer ng OVP, sinabi nila 2 oras na silang nandun para tingnan ang kalagayan ni Attorney Zuleyca dahil alam nila si Attorney Zuleyca ay scoliotic. Okay? Now, there are certain needs that Attorney Zuleyca there are certain needs that must be addressed for Attorney Zuleyca. Dahil kapag hindi na-address yung condition ng likod niya, it will lead to complications. Sinabi niya yun Sinabi niya yun nung hearing na, in fact, kung pagbigyan niyo po sana ako, kasi hindi po ako pwedeng nasa isang posisyon ng matagal. Because if I'm going to be sitting down ng matagal na oras, I will hurt my back, I will have migraine, and it will trigger other discomfort. Ngayon, ayaw papasukin. Nung nahimatay na si Attorney Zuleyca,
nung matapos niyang magsuka ng magsuka, ano yun, sobrang scary niya na, sobrang scary ng ganyang klaseng situation. Hindi pa pinapapasok yung mga ano, after a while, siguro after 2 hours, pinapasok nila yung doktor, hindi yung van, yung doktor lang, isang tao lang. Pinapasok nila yung doktor, and I don't know how she got in, ano, kasi from Northgate, papunta doon sa detention facility, ang layo pa nun, hindi ko magets, bakit hindi papasukin yung ambulance? Parang, naglakad pa yung doktor? Ano, paano pa nakarating yun? Diba, kung, you know, the medical equipment is there, yung doktor, mga doktor at mga medical officers na komportable. Si Attorney Zuleika ay nandun, pero ayaw nila. Ang sabi nila, protocol daw, kapag meron, dahil meron naman daw silang doktor, yun ang titingin kay Attorney Zuleika, putang ina nyo. Kailan nagkaroon ng ganung protocol? Kailan nagkaroon ng ganung protocol? Na kailangan doktor nyo lang ang pwedeng tumingin sa pasyente. Diba? You're not a prison. Right. You're not a prison. Right. Diba? But anyway, so yun na nga, nung pinapasok nila yung doktor ni Inday, ni Attorney Zuleika. Pagkatapos nila papasukin, yung ni Attorney Zuleika, they found out, Kuyang EB and SAS, they found out na yung media personnel, pinapasok sa Southgate. You know, may significance to kasi yung Northgate ng House of Representatives, dyan pumapasok yung mga normal na tao, na kagaya ko, na mga ganyan-ganyan. Ang Southgate, doon pumapasok ang mga congressman at support staff nila. VIP entrance yung Southgate. Okay? VIP entrance yung Southgate. Yung Northgate, handyan yung mga masang Pilipino. Okay? Pagpapasok ka dyan, ibig sabihin, bisita ka ng House of Representatives. You know, itong ambulance at yung mga tao doon ni Inday, these are all support staff of the Vice President of the Philippines. You see the treatment there? Nakita niyo yung trato dito? Lahat ng staff ni Inday Sara nasa Northgate. Right. Okay, lahat ng support group ni Inday Sara nasa Northgate. At pinapasok ng House of Representatives ang media sa Southgate. VIP entrance. Doon pinapasok. What does that say? Diba? Andun ang media. Yep. Pinapasok Southgate. Pagkatapos hindi, yung support staff ng second highest official of the land, hindi nyo mapapasok? Kaya nga nag-zoom na lang sila kasi hindi pinapasok yung media team ng OVP. Handun din yung media team ng OVP Ayaw papasukin. Ayaw papasukin din. So, yun. Ayun. So, after that, nung she needed to be brought to the hospital, ganyan. She needed to be brought to the hospital. And I think there were conversation na dapat doon na lang siya may hospital facility naman ang Women's Correctional, something to that effect. Merong mga parang ganung pag-uusap na hindi pwede rin naman siyang ma-address doon. Yung kanyang health condition pwede rin namang ma-address doon sa Women's Correctional, ganyan-ganyan. May mga ganung-ganung etos balungos. And there were back and forth kasi they wanted to put Attorney Zuleika sa they wanted to put Attorney Zuleika sa ambulance ng QCPD, ng Quezon Police District ambulance. Doon siya gusto ilagay. Attorney Zuleika preferred to be at St. Luke's. Doon siya i-admit. Doon niya gustong ma-admit. And with without their knowledge, dinala sila sa Veterans Hospital. Joey, for context, bakit gusto nila doon sa St. Luke's? Kasi sabi ni Inday, itong si Attorney Lopez, ang nakasanayan niya is yung St. Luke's. Kasi minsan or ilang beses na rin siya na-confine at doon siya nagpapagamot at nagpapa-examine. So lahat ng mga medical records ni Attorney Zuleika Lopez ay nandun sa St. Luke's. Saka yun ang request ng next of kin. Yes. And by next of kin, Sas, it was VP Sara who was assigned as the next of kin to Attorney Lopez at that time. Kasi lahat ng next of kin niya nasa Davao, wala. So it was yun ang request. Yun ang request ng next of kin. Kailan pa naging next of kin ang House of Representatives? Hindi ka po pwedeng mag-take over ng next of kin. Hindi mo pwedeng i-take over ang rights ng next of kin. Okay? Ever. Unless of course na yung tao has already been deprived of her
life, property, and liberty after being convicted of a crime. That is the only time that the state assumes, you know, a next of kin status. Saan ka po pwedeng mapa-hospital? Anong treatment ang po pwede sa iyo? Hindi ba? Pero ito, they have already taken over next of kin rights. Nagigets nyo ba? Tama ba ito? Correct. At yun yung first na deceit, ano? Nung kinuha nila si Attorney Zuleika from HOR papunta sa hospital, they were expecting that they will be brought to St. Luke's. Ngayon, ang nangyari, dun sila dinala sa veterans. I don't think may problem si Inday at saka si Attorney Zuleika sa Veterans Hospital. It's just that it's not their choice. It is not their choice. Ang choice nila yung St. Luke. So, you know, they feel cheated. Diba? And they have all the rights to to feelings that way. Kasi nga, hindi naman yun hindi yun yung napag-usapan natin eh. And so, pumunta rin kami sa sumunod kami sa veterans, nagpunta kami doon. So, naki-convoy kayo doon, Joey, hindi kami naki-convoy kasi tawag dito, nauna na sila doon. Nagpunta kami independently, sumunod kami doon. I think they were there for like maybe, siguro nauna sila mga 30 minutes, ganyan. Kasi nakita kita nung live, nung sumagot si Inday, parang nandun ka ata, doon sa, yung nagsalita si Inday outside of the hospital. Nandun ka ba? Wala pa, hindi pa ako dumarating noon. Hindi ka pa dumating. After noon, saka kami dumating. Oo, saka kami dumating. And so, nagpunta kami doon sa veterans, nagkita-kita kami doon ni Miss Cathy Binag at saka ng iba pang mga vloggers din na nandun. Marami na yung mga dumating na vloggers at that time eh. Sila Banat Bay nandun na din, yung mga Banateros nandun na rin at saka yung iba-ibang mga vloggers din na I am not so familiar with them but they have huge following. Mararami rin mga followers yung mga yon. Kino-cover nila yung pangyayari. And so when we arrive at veterans, ang daming pulis talaga. I'm not really, parang, hindi ko naman iniisip na malicious yun nung una. Sa totoo lang, to be honest na madaming pulis, madaming ganyan. Because the Vice President is there. Ganon. So baka mamaya, they just want to make sure that nothing is gonna happen to the Vice President, ganyan. Sige, baka ganun yung dyan. Ang dami yung mga, yung escort na nakamotor, ang dami nilang dinispatch talaga. Ang daming pulis. And I think, siguro kung sa 200, maliit yun eh, na mga motorsiklo at saka yung mga naka-police mobile. Wow. Ayan. And so, nag-agree na, yung doktor din na Attorney Zuleika wanted to transfer her to St. Luke's at yun yung advice ng doktor. Inintay namin na ilabas si Attorney Zuleika at isakay sa ambulansya. Okay? At isakay sa ambulansya. I think there were some negotiation going on, nag-uusap, ganyan. And there was a general in the vicinity na hindi ko lang ma-identify kung sino. Paglabas ni Attorney Zuleika sa naka-stretcher siya, isinakay agad siya sa ambulansya. Okay? Inday immediately followed. At nung paglabas ni Inday, at that time nagkaroon na ng commotion. Pagsampa kay Attorney Zuleika, a police officer wanted to close the ambulance immediately. Okay? Yung security ni Inday, buti na lang nahawakan yung cover yung cover ng ambulance at hindi tinamaan si Inday nung cover nung ambulance. Wow. So Inday was shocked. Talagang galit na galit si Inday. Inaway niya talaga. Hindi dito isasakay ito kasi yung ambulansyang pinagsakyan kay Attorney Zuleika, QCPD ambulance na naman. Shit. QCPD ambulance na naman. So ngayon, ang problema kasi doon ni Inday, nagsinungaling na nga kayo eh. Di ba sa inyo nakasampa yan last time? Sabi namin, Lucas, dito nyo kami dinala. Dishonest kayo eh. Hindi kayo nagsasabi ng totoo eh. So ngayon, yun na nga yung problema. And then this very, very eager police officer, I think that was an assault. Of course. Naisara niya yung van na yun. Sapul si Inday doon. Nagkataon lang na merong VPSPG doon na hinawakan yung taas ng cover ng ambulance at walang nasaktan. Shit. And so, Inday is telling him to back off. Na huwag kayong magbida-bida dito. Dadali namin to sa St. Luke's. Kung gusto ninyo, mag-escort kayo, bantayan nyo kami, but kami ang magdadala sa kanya. Ambulance namin ang gagamitin papunta doon sa St. Luke's. Ganun. And so, after some commotion, and emergency situation yun eh, kuyang eh.
What I can't understand is why these policemen find it acceptable na mag-interfere sa isang medical emergency. Ngayon, tawag dito, dinilipat nila si Attorney Zuleyca from the QCPD ambulance papasok doon sa OVP ambulance. So nilipat na naman ng ambulance pala? Yeah, nilipat siya ng ambulance. Oo. Okay. Nilipat siya ng ambulance. So kasi ayaw nga pumayag ni Inday doon sa QCPD na ambulance eh. Kasi nga ang ina-expect nga nila dahil sa sobrang dami ng escort, tapos QBCD ambulance 'yun, kung dali nila sa correctional. Diretso, no? Di ba, isang katerba yung escort. Tama. Sa yung escort nila eh. So, anong laban ng OVP doon? Pagka ganun yung ginawa nila. And so, Inday had to make a very, very, a very clear decision na talagang kailangan ilipat niya yan sa OVP ambulance. And so, nalipat naman si Attorney Zuleyca doon. At pagkatapos, nung aalis na yung OVP ambulance, you know what the policemen did? Yung ambulance nila, inilipat nila doon sa harap ng ambulance ng OVP. So the OVP ambulance, hinarang nila. So the OVP ambulance cannot take off at lumakad na, no? Hindi makaalis yung OVP ambulance. Again, guys, this is a medical emergency. I saw it with my own 2 eyes. Andun ako. Andun ako. Nakita ko yon. Gusto nyong patayin si Attorney Zuleyca. QCPD, gusto nyong patayin si Attorney Zuleyca. Nag-interfere kayo, yun ang totoong interference. Nag-interfere kayo sa isang medical emergency that could have cost the life of Attorney Zuleyca. Ang nakakatawa dito, itong si Torre, nagsasalita, hindi naman kasi ganun kadelikado ang kalagayan ni Attorney Zuleyca. Hindi naman yun. Utangin na ba siya, doktor? Utangin na talaga tong Diwaturi na to. Totoo, correct. Kupal talaga. Itong si Attorney Zuleyca, itong si General Torre, itong si Diwata. Meron siyang mga ganung statement na hindi raw ganyan. Alam mo, sa totoo lang, I'd probably go to Veterans Veterans Hospital soon. At talagang pag nakita ko talaga sa store, tatanong ko talaga sa kanya yan. Itatanong ko talaga sa kanya yung mga bagay na yan. Anyway, so, tinandaan ko kasi yun eh. Parang, ba't mo nasabi? Na hindi ganun kaseryoso. Doktor ka ba? Pulis ka eh. Diba? Why don't you do your job? And your job is to implement the law. So you have to answer us. What is the basis of you interfering in a medical emergency? Right. Tama. Diba? Ayun. Wala. Alam mo, bawal yan ha, to interfere in a medical emergency. Even if the person is convicted of crime. Yes. Ambulance yata ng St. Luke's yun, ate. Probably no, but that detail I cannot confirm. Pero it is the ambulance of their choice. It is the ambulance of yung other ambulance yung hinarangan. Yung preferred nila Inday, yun yung ambulance of their choice. Actually, it is actually illegal to stop or obstruct an ambulance. Nagigets yun na, multiple na ito. Yung pa lang it is illegal to stop or obstruct an ambulance. Yan din ang ginawa nila sa KOJC, hinarangan ng ambulance. Yes, guys. Kaya nga sinasabi ko sa inyo noon, kung hindi kayo enraged dun sa nangyari sa KOJC, yung mga kababuyan na ginawa ng pulis dun sa KOJC, it's gonna happen again. It's gonna happen again. And now they were able to do it to the second highest official of the land. You think it's not gonna happen again after this? Yan yung mga natatawa-tawa sa KOJC siege. Yung mga, deserve nila yan. Kasi nag-harbor sila ng criminal mga ganon. It's gonna happen again. And it can happen to you, to your family, to your friends. Sa Vice President nga, nagagawa eh. They will do it again and again. Ikaw pala yung sigaw dun sa ambulance na pinaghahampas yung windshield katabi si Sir Tio. Magkakasama kami noon. Kasama ko sa sasakyan actually si Tio eh. Magkakasama kami noon. Sila Tio, meron pang iba doon din ng mga individual that I do not know personally, no, pero nakita ko rin doon. There is a guy na talagang humarang doon sa harap ng ambulance ng QCPD at talagang inano niya yung in-slam niya talaga yung ambulance ng QCPD, interfering yung ambulance kung saan sakay si Attorney Zuleyca at saka si VP Inday. People are already, lumalabas na sila ng kalsada, paunti-unti. Yes. No? Kasi yung sa veterans,
may mga taong dumadagsa eh. Yeah, oo. Kagabi actually nandun din ako, galing ako ng Batasan kasi merong mga pumunta ng Batasan. But ultimately, yung pagtitipon nangyari siya sa veterans. Nangyari sa veterans sa tapat ng Veterans Hospital. It is a small group. Pero every time na meron dumadaan na traffic, merong mga motorista na nakikisigaw ng mga doon ng suporta kay Attorney Zolica at saka kay Inday at kay PRRD. Ano sinasabi? Yeah, Duterte, ganun. House of Representatives? Sa harap ng veterans. Sa harap, kasi may pagtitipon sa harap ng veterans. So, yung mga sasakyan? Yung mga motorists na dumadaan, yes, they are expressing their Dapat pag ganyan, meron na kayong sign, honk your horn. Honk your horn. You are, if you are now against this. Ganun na dapat. Pero wag lang doon sa hospital kasi it's illegal to honk your horn. Bawal yun. Bawal yun. So, pero Joey, yung bang sa Batasan na may Freedom Park daw doon na pwede pagtipunan? Yeah, meron doon. Pero kasi yung experience ng mga nagpunta, kapag nagkukumpul-kumpul na daw sila, pinaghihiwa-hiwalay na sila ng mga pulis. Oh, okay. Ganon. Pinag-ano na sila, although merong group na pumunta doon sa Freedom Park, I was able to meet them before kami sabay-sabay na nagpunta sa veterans. So merong mga group doon, sila mga kasama ko kahapon, yung kasama ko sa sakyan si Sally, si Lee, at saka si Joanne. Ayan. Yun. So pero meron pang may dala-dala ng flag, meron pang mga they are very willing to go on the streets. At saka actually meron pang mga nag-message sa akin galing pa ng CDO. Bumili pa ng ticket in order to join. Wow. No, just look at this, ano pinapakita ni Sara Duterte sa taong bayan na to? May isa siyang salita. Sinabi niya, sasamahan ko kayo. Yes. Diba? Sinabi niya sa mga staff niya, sasamahan ko kayo, ikulong kayo, sasamahan ko kayo. So what did Sara Duterte did? Exactly that. Exactly that. So nakita niyo na kung gaano siya, wala na nga siyang pakialam eh. Wala na siyang pakialam kung maging presidente siya o hindi. Tutuparin niya yung sinabi niya. Nag-gets niyo? Yes. Wala siyang pakialam. Yung sinasabi niya, Sara for president, wala siyang pakialam dyan. Ang gusto ni Sara ngayon ay ipakita sa inyo kung ano ang itsura ng taong may paninindigan. Yun. Ngayon, kung maging presidente man siya o hindi, sinabi niya na, she doesn't give a fuck about being president. What Sara Duterte is showing right now is like what her father did during his presidency. I don't give a fuck even if I go to hell just to protect the Filipino people. Yan ang ginagawa. And she's doing it right now. And she even went to the depths of hell, planting herself in the land of the enemy mismo, doon sa HOR, and they cannot do anything about it. Can you imagine nandyan, ginaganyan-ganyan siya ng mga police, vice president yan. Voted with 32 million votes, highest in the history of the Philippines. 32 million, highest in the history of the Philippines. No one can recreate it anymore, not in our lifetime. Pero anong ginagawa nila? Ganyan. Walang pakialam si Sara. Nandyan siya. Anong ginawa niya dun sa police? You do not follow an illegal order. Huwag kayong bakla. Alam niyong mali ito. Ginanon niya yung pulis sa harap nila. Nakita ninyo na, wala siyang pakialam. Sara do not care about being president. She doesn't care if you want her to be president or not. Sara will stand up for what is right. Correct. Correct. Ayun. So yun nga, so after nung pangyayaring yon, grabe yung grabe ka tense. Grabe yung emotion ng mga taong nandun. Hindi, marami ring tao na maraming mga supporters na nandun, pero it wasn't really enough to overwhelm yung police. Mas marami pa rin yung mga police. Mas marami pa rin yung I have a video of it captured, and I think other vloggers are also able to cover it. You may want to backtrack dun sa mga video sa YouTube para makita niyo yung mga pangyayaring yan. Kaya hindi nila po pwedeng lokohin tayo tungkol sa ibang storya. And so, ang makita nyo nga sa mainstream media, ang kinover lang nila na yung pagka pinatay si Inday Sara, meron na raw siyang kinuusap na papatayan din si Bongbong at saka si Lisa. Yung mga ganyan. That is also actually that is a lot to unpack. Ayan. So, etong first na ng kwento ko na to, ito lang yung mga sunod-sunod na pangyayari. Ito rin mga sunod-sunod na pangyayari hanggang sa makarating na nga si Attorney Zolica sa St. Luke's, and then eventually pagdating sa St. Luke's, napapayag rin ang kampo ni Attorney Zolica na bumalik sa veterans.
Okay? I do not know exactly kung... Yes, Joey. No, and it was, I think, General Torre who brought the order to transfer Attorney Lopez back to the Veterans Memorial Medical Center, presenting a letter of some sort from, I don't know whose signature was it, because there was no printed name in that letter, only a signature of somebody with the letterhead of the House. Hindi siya dapat yung gumagawa niya, ang gumagawa niya, Sergeant of Arms. Sergeant of Arms. Because the custody of Attorney Lopez is still within the House Sergeant at Arms, not with the police or the PNP. Bakit yung CIDG chief ang nagdala at nag-serve at kumausap doon sa grupo ni Attorney Lopez, when in fact it should have been CIDG chief. C in CIDG means criminal. This is not even a criminal matter. Nakigets yun na? Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi kailangan ni Marcos Araneta Romualdez mag-declare ng martial law. They are getting away with everything that his father did during martial law without declaring martial law. What is the added value of declaring martial law? Nothing. Wala nila ngayon eh. They've learned the lesson of the martial law years. No, instead of full on military assault, no, doon sa pagsusuppress ng mga tao, ang gawin mo, bibilhin mo na lang sila, Joey, mas ano yun, mas peaceful at mas mapaano mo sila kasi binibili. Kuya. They can give a lot of money because they handle everything. Tapos meron nababawi pa nila unti-unti ang kanilang ill-gotten wealth. Marami talaga silang pera. Nagigets yun na? Correct. Kuyang Sas, merong nakarinig kay from a very very trusted source. Meron nakarinig dito kay Torre over the phone na nag-uusap sila on the other side. Sinasabi na meron na pong negotiation para maibalik po si Attorney Zuleika sa veterans, and then if everything goes normal at kapag kunwari kalmado na ang lahat, saka siya dadalhin sa Women's Correctional. Holy shit. Yan. Wow. So, ayun na, nagigets yun na. Papategi nila yan si Attorney Zuleika unless Attorney Zuleika do what they want to do. That is as simple as that. Tumitegi yung mga yan, Marcos yan! Tama. So, Sasa Joey, does it really mean out? Ng kalaban. Itong mga yellow pinks, hindi ba kayo na nagsasabi niya na silang tumegi sa kay Ninoy tapos kayo? Tumitegi. Does it mean now na i-extend yung kanyang contempt penalty from 5 days to 10 days? I do not know. Wala pa namang wala pang order. Ang usapan is until 25. So, kung i-extend nila yan, I think bukas sila mag-i-issue ng another, na i-extend yung kanyang detention. Wow. Ayun. So, wala pa. Pero, di ba parang nagbitaw na si Inday ng salita na hindi, kahit hanggang New Year kami dito? Tama. I was there, no? In that Zoom press con. Ang plano talaga nila is to vacate, no, yung pwesto nila sa House until after the New Year. Yun, sinabi talaga niya. Nasaan na si Degarma ngayon? Look, di ba nung nagsasabi si Garma? Di ba nung panahon na umiiyak-iyak siya because that is the pang of conscience. Kaso kailangan niyang gawin, otherwise tetigihin siya. Ngayon nakuha na ni Garma yung kanyang bargain at the end of the deal. Nasa US na siya, gusto siyang pabalikin. Para mapabalik mo, sandali, anong ginawa ni Garma? Hindi niya mabalik kasi tetigihin yan. Ayaw niya na. Hindi niyo ba nakikita? Tumitegi yan. Yung mga Marco, it is in the blood. Akala natin magbabago na itong mga to, kaya binigyan natin ng second chance. Hindi sila magbabago. Napatunayan na natin. Kaya itong nangyayari ngayon, Diyos ko dahil, if it doesn't give you a trust issue that you shouldn't believe in second chances anymore. May speaking of tetigihin, I do not want to think anything of it. Pero I think people should also know ganyan. Kasi kagabi after nung rally, so nasa rally ako, nagpunta ako sa veterans. I joined yung mga nagrally doon and stayed there for several hours. Nung umuwi na kami, nagkape muna kami kasama ko yung ibang mga vloggers. Kape lang kami saglit. Sobrang saglit lang yung para lang gising yung diwa ko habang nagmamaneho. Meron akong kasama na ida-drop off ko. Along Commonwealth, after kong i-drop off yung kasama ko, I noticed na merong naka-tail sa akin na motor na naka-pink siya na backpack. Naka-pink siya na backpack. Nagte-trail siya.
kasi usually kasi ako, pagka nagda-drive ako, lalo na sa Commonwealth, no, hinahayaan ko talaga yung mga motor na i-overtake ako. Yung, I do not compete dun sa space or whatever. Lagi ako mapagbigay sa motor kasi nga, mas mahirap na eh. At least babagalan ko na lang para makagawin nila yung gusto nilang gawin and things like that. And then there is a motorcycle na for quite some time, tinitail ako ng bonggang-bongga. Siguro napansin niya that I don't change lane. Hindi ako nag-change ng lane na tapos yung I'm going 60 to 40 km per hour. Pero hindi ako nag-change ng lane. You know, if you have driven along Commonwealth, 6 lanes yan eh, malawak yan eh. I don't change lane. Same yung motor na yon for several kilometers already. Nasa ano ko lang siya, sumasabay siya sa akin. Nandun siya sa kabilang side ko. All of a sudden, nauna na siya. Nung nauna na siya, I was so surprised na nag-full stop siya dun sa lane ko. Na kuya, kung hindi ako nakapagpreno agad, mababangga ko siya. What? Oo, mababangga ko siya. Which lane are you in that 6 lanes? Nasa center lane ka ba? 2 lanes center lane. Center lane ka? Center lane. He's not even dun sa sa motorcycle lane. Kasi kasi ano yun eh. Dun sa rightmost PUV doon. Tapos after ng PUV, yung motorcycle lane. Pagkatapos yung pang regular yung regular lanes na yung the rest, gano'n. So nandun ako sa third. Doon siya nag-full stop, doon sa third na lane. Wow. Na kung hindi ko siya nakita, mababangga ko siya. So anyway, dahil far-sighted ako, kita ko agad na nandun siya at nakahinto nga siya. So I had to stop. Siguro mga 20 meters, I was able to really make a full stop. Pero malapit na ako dun sa motor. Ganon. Hindi kumikilos yung motor. As in, hindi kumikilos. Mag-isa lang siya? Stay lang siya doon. Pagkatapos nagtataka, ba't hindi kumikilos to? Oo. Bakit nandun lang siya? Ganyan. So, nung paghinto ko, nakabusina kasi ako ng matagal. So, hanggat hindi siya umaalis, hindi ko binibitawan yung busina ko. Siguro, that was a good 15 seconds na hindi siya kumikilos. Ganun lang talaga siya. Nakagalit talaga siya sa harap. As in, sabi ko, ano ba ito? Bubunot ba ito ng baril o ano? Tama. Bubunot ba ito ng baril? Ano ba yan? Ba't ganun? So, parang, nung pag-uwi ko, I really do not want to think any of it. Pero anong nangyari doon? Talagang anong nangyari doon? Nung binusina mo 15-20 seconds, dumiretso na siya? O ano? I did not stop. I did not release my hand doon sa aking honk sa aking busina. Oo. Tapos, kasi inisip ko, at least para pagka kunwari, bumutot ng barel or whatever, ganyan. And I think, siguro dahil sa tagal na nakabusina ako, baka nagpanic na rin siya, kaya umalis na siya. Kasi I'm getting attention na eh. I'm getting attention from other motorists na eh. Ganon. So, nagano na rin siya, umalis na rin siya. Kaya kayo. Hindi niya ako sinenyasan eh. Parang, sorry, yung ganyan. Wala siyang senyas. Kaya pag ganyan, mag-ano ka na ng camera. Dashcam. Dashcam. Tapos yung dashcam, naka-stream yan sa somebody else. Ganun ang technique yan. Get a dashcam already, especially that you are a politically exposed person. Do not take these things, lightly. Ganun na, mag-ano ka ng dashcam. Actually, may dashcam ako. Pero have it yung camera else. Wag lang sa'yo. Dapat have it stream somewhere else. Hindi lang sa'yo. At ang mali ko doon, yung dashcam ko kasi props lang, hindi ko ino-on. Kailangan, you have to do that. Kita mo, alam mo, sinasabi ko sa inyo, may ginagawa silang paraan sa akin para ako ay mapabalik sa Pilipinas at magurgur. Pero yun, pero I'm on top of it. Don't worry, I'm on top of it. And, ayun nga, I'm on top of everything. Pero may ginagawa sila, may nakarating sa akin eh. Diba? And it's true, and 100% true. Pero ang sinasabi ko nga, hindi sila magtatagumpay. Okay? They would have to go through a lot of things in order for them to actually gurgur me physically. Nagawa na nila eh. Ginawa na nila sa page ko. Can you imagine yung page ko? Napabagsak nila. Pinabangladesh. Do you understand? Bangladesh ang tumira. Tapos yung Facebook, ni-reinstate niya na. In-email ako ng Facebook, ni-reinstate niya na raw ang Facebook ko. But until now, my Facebook page has not been reinstated. Nakita nyo na kung gaano to kagarapal itong mga to. Okay? So, kaya, ang sinasabi ko sa inyo, you have to be extra careful. Hindi ba? Okay lang na maging matapang, pero pwede ka naman maging matapang na hindi ka maging tanga. Hindi ba? Oo. Pwede na maging maingat. Pwede ka maging matapang. Pagiging maingat at matapang ay hindi po ito contradictory positions. Okay? But the thing is, sinasabi ko na sa inyo, lahat ginugurgur na. Lahat.
Okay? Yes, lahat. Lahat ng balakid sa kanila. 'Di ba? So ngayon, itong mga to hindi ito titigil. Okay? Dahil nabili na nila yung kabila. Mainstream media at yung mga vloggers ng Yellow Pinks. Totoo yan. Okay? Wala na ngayon. Nasolve na nila yung problema nila dun sa kabila. Ito na lang ang hindi nila nasosolve. Siguro yung iba, nabili na, tinakot. Pag ayaw mo magpabili, tatakutin ka. Iyaan ang kanilang strategy. As simple as that. Ngayon, hindi nila tumasolve. Hindi nila masolve si Joey, hindi nila masolve si Ibi. Ewan na lang, no? Pag bumaliktad din si Ibi, alam nyo na, nabili na yan. Or tinakot. Dalawa yan, tinakot. Alam mo nilang meron 3 daughters si Kuyang Ibi and all of them are girls. Well, I have 3 guns. Maybe I should buy another a 4th gun. May kilala ko tinakot, kaya bumaliktad. Yun. Tinakot. Okay? Meron. Yan ang strategy, ang taktika. Pero, syempre, hindi ka lang pure tatakutin. Sasabihin sa yon, ganito. Gaganitin ka namin. Pero kung tumigil ka, bibigyan ka naman namin ng ganito. That's what you call a sweetener. No? You cannot just give a threat. Ngayon, may mga may hindi natakot. Hindi ka natatakot may hindi nabili. Hindi ka nabibili Ano susunod? Elimination. Lalo na itong mga to. My God, nasa tugunan nila yan mula sa lolo against kay Nalundasan. Di ba? Akala mo magbabago, hindi na magbabago yan. Okay? Ang kailangan na lang magbago ay Pilipinas at ilibing na natin doon sa libingan ng mga bayani ang episode na ito dahil they will never change, they don't want to change. Yan na ang nakagisnan nila nang lumalaki sila at yan na ang kanilang mangyayari sa buong buhay nila. Okay? So, wala na yan. Kaya kayo mag-ingat kayo dahil ganyan ang ginagawa nila mula sa lolo against kay Nalundasan. Hanggang ngayon, ganun pa rin sila. Tanong nyo sa mga lolo ninyo yung Nalundasan case. Nakakaloka yan. Ayun. So anyway, ayun lang no. I think I thought I really have to share it kasi nga yan dahil sa mga gurgurang nagaganap. At ayun na nga. Kasi alam niyo naman si Kuyang Ibi ay ginurgur na. Okay? Kasi ay ginurgur forevermore. At ayun nga, I think it's really a physical attack against my life. Ayun. And capable sila of doing that. Ngayon, sa Kuyang Ibi, there is another matter that we really need to break down. Kasi after nung hospital saga, nag-live si Inday At yung live ni Inday, ito na yung part na talagang she doesn't give a fuck anymore. Yung pinagmumura niya sila, yung House of Representative, pinagmumura niya si Joel Chua, si Martin, si tawag dito, si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, talagang pinagmumura niya talaga ng wagas nung gabing yun, nung Friday night. There were several revelations also. And one of it isa doon yung sa envelope. Kasi di ba matatandaan natin? Let's play it para let's not just make the story. Ay, sige. Yung entire Sige. Teka, wait. Nasa kay Sas yun na page. Naka-iyo rin. Nasa akin din. At saka yung assassination something, nandun din sa page ko. Sandali lang, habang hinahanap ni Joey, yung mga nakikinig dito may TikTok, mga TikToker, okay? Ako, pag nag-upload ako ng video ngayon, nilalagyan ko na ng Google Drive para ma-download ninyo at sabi ni Jenny Rojas, Sas, nakakausap mo si VP. Kung nakakausap ko siya, sasabihin ko ba? Common sense naman. Kung nakakausap ko siya, sasabihin ko pa in public. And second place, bakit niya ako kakausapin? Kaano-ano ba niya ako? Correct. Okay, play. Ito. Git nyo. Ginigit-git nyo. Play, stop mo muna yan. May nagtatanong dito, sino si Nalundasan? Yung mga tao ko. Ano yung Nalundasan story? Okay. Dahil tamad kayong mag-Google, ito na lang, in a nutshell, si Julio Nalundasan ay kalaban sa politika sa pagiging congressman ng lolo ni Marcos Sr. Grandfather ngayon ni Marcos Jr. Nanalo si Nalundasan. Okay. Nung na-re-elect si Nalundasan, siya ay tinegi ng sniper. Okay? Tinegi ng sniper at na-convict ang lolo ni Marcos, ang great-grandfather ni Marcos Jr. In-overturn lang yan
In-overturn lang yan. Actually, yung anak pala, si Marcos Sr. pala yung na-convict. Si Marcos Sr. yung gumawa. Yeah. Na-convict. Yung tatay nito, ni Marcos Jr. yung na-convict. FEM. Si FEM ang na-convict. In-overturn lang yan ng Supreme Court dahil nanghihinayang sila dito kay Marcos Sr. Dahil matalino. Nag-tap ata ito sa bar habang nasa loob ng kulungan. So parang, alam mo yon, parang... Even the lolo of, The lolo of ang gumawa nga is si Ferdinand. Si Senior. Si Senior, yeah. Oo. Nag-gets ninyo? So nasa dugo nila ang tumegi ng kalaban sa politika. Sabi ni Lloyd, pwede yun. Ginawa eh. Bakit ka ba nagtatanong kung pwede yun? Nangyari na. So pwede. So, huwag kayo magtatanong kung nangyari na. Hindi pwede yun. Kung nangyari na, hindi pwede. Okay, Joey. Ayan, let's go. Okay. Ay, sorry. Sorry. Ano ba yan? Walang sound. Meron. Oo nga, pagka piniplay ko na nawawala yung sound. Ayan. Napuputol lang pero sige. Yung mga tao ko dyan sa envelope na yan, Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na mukha. Wala ka kang posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sirahin nyo yung tangal ng mga kasama ko sa office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, ang ina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagbibigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Pause ko lang ha. Doon muna tayo dun sa envelope. Kasi I think ang daming layers nung sinabi na yun ni Inday eh. So it looks like, itong Malacanang, nagtatanim talaga sila ng pera sa iba't ibang mga government agency. They give money. Sinasabi ni Inday, yung sinasabi nyo na, yung kinoconnect nyo na confidential fund yan, yung envelope na yan, galing sa inyo yan eh. Tama. At yung envelope na yan, nangyayari yan even before pa yung confidential fund issue na yan. Kayo ang nagpapamudmud ng pera. Meron kayong allotment, kada ahensya, at gusto nyo magpamigay ng cash. It's just so happen na ako, pag sinabi nyo na ibigay yan sa mga taga-DepEd, binigay ko talaga sa mga personnel ng DepEd. Yun ang tanong ko, Joey. Ang tanong B. Okay, EB. Yun ang tanong ko, Sas, no, Joey. Ibig bang sabihin ni Inday nito na yung mga envelope na sinasabi na inaamin na tinatanggap nila, parang 3 na ata, including Yusek Mercado. 4. The CFO, yung backhead, Special Disbursement Officer, and there's another one. So ibig bang sabihin ni Inday na without her knowledge, may nakarating na isang big envelope
na laman yung mga envelope na yon at Yes, No, sandali. it is with their knowledge. It is with their knowledge. with their Di ba, knowledge. di ba nga meron nga siyang video ni Lisa Marcos giving instructions Tama, na ito oo. yung pinagmumudmod na pera for DepEd. Kasi yung pera for DepEd. Mm-mm. And based upon my experience with Lisa Marcos, si Lisang Marcos talaga yan. Kasi si Lisa, Nag-video no? Video message, no? sinasabi ko nga sa inyo, di ba, napakagaling na organizer to ni Lisa. Magaling talaga organizer yun si Lisa. So, si Lisa, ano mo kay Maharlika, lahat na ma-encounter kay Lisa Marcos, siya yan. Okay? Ngayon, yung mga envelopes na yan, na pinamumudmod sa DepEd, galing kay Lisa Marcos. Okay? Ngayon, itong si Sara, tinatanong niya, hindi ka tao ng gobyerno, bakit ikaw namimigay ng tao ng gobyerno? Ganon. But anyway, yung sinasabi kasi ni Inday, kasi may proof si Inday eh. Ikaw, inutusan kayo, inano nyo kami, parang sinabihan nyo kami na ito yung pera for DepEd. Ito yung ipapamigay sa mga tao para sa DepEd. And so, siya, ginawa niya, base sa sinabi ni Inday, na napunta yon doon sa mga taong intended na makareceive. Ngayon, what they wanted to do, nung lumabas na yung confidential fund issue, kinap nila yung bigayan ng envelope dun sa time frame na meron lang confidential fund issue. Ang sinasabi ni Inday, 2022 ka pa nagpapamigay ng pera. Ikaw, Lisa, 2022 ka pa nagpapamigay ng pera. Ganon. Pagkatapos, sasabihin ninyo, ginamit nyo tong issue na to, nitong tapos na lang yung, nitong lumalabas na lang yung confidential fund issue, ginamit nyo na lang yung bigayan ng envelope na yan to bolster the confidential fund issue. You know, one of the reason why I think Inday Sara doesn't give a fuck anymore, I think this is Inday Sara's way of atoning eh. Right, atonement. Yes, this is Inday's atonement. Wala na siyang pake if it is politically good for the optics. Wala na siyang pake if yung mga banat ngayon kay Inday is ay grabe nagbe-meltdown siya, nagbe-breakdown siya and things like that, ganyan. She doesn't care anymore. She doesn't care if she's gonna be president. She doesn't care if this is not going to be perceived as professional. This is her atonement because she gave her trust to these people. At pagkatapos ganito yung nangyari. So kaya wala na siyang pake. Wala ka siyang pake. Kasi ito sabi ko nga sa inyo, di ba? Kung si Inday nangangarap itong maging presidente, hindi niya ito gagawin. I-compare ninyo yung attitude ngayon ni Inday kay Binay. Di ba si Binay, ganito rin ang ginawa nila noon? Parang 2 years ata yung in aid of legislation hearing kay o sino rin yung mga involved noon? Si Trillanes. O at least dito hindi involved si Cayetano, no? Cayetano Trillanes, hindi ba? 2 years. Pero si Binay, hindi siya naggaganito. Kasi si Binay noon, gusto pa niyang maging presidente eh. Correct. May pakialam pa rin siya. Pero si Sara, wala na siyang pakialam. Alam mo yun, wala nang pakialam. Si Sara kasi, mahaba ang pasensya. Sinasabi ko na sa inyo, si Sara A. Gemini, katulad ko yan, mahaba ang PC niyan. Ano lang yan, magmamasid-masid, okay, tapusin nyo na to, ayaw nyo pa rin, ha? Okay, ayaw nyo pa rin. Sila naman, pindot sila ng pindot. Alam mo yun, this is how a tornado gets formed, no? Hot air keeps on rising up while cool air keeps coming down. That's how you form a tornado. So what they're doing with Sara, they keep on feeding hot air up and then letting Sara lose her cool. So now, we are now seeing, a full-blown tornado getting mature. And now, tuloy pa rin sila. Wala nang pakialam si Sara. Wala na siya. Ang gusto ni Sara is to rectify her mistake, and her greatest mistake in the history of the country is putting her trust to Marcos Araneta Romualdez, making herself a catalyst to the return of the comeback ng tinapon na noong 1986. Yan ang kanyang historical mission right now. It is to correct her mistake and the mistake of her family of conniving, of being allied with the Marcoses. So now, let Sara rectify her mistake because that's her historical mission. Again, ano bang sinabi ko sa inyo sa umpisa ng live na ito? Repeat after me. The universe is unfolding as it should. And person with integrity will always, in her lifetime, will always do something to atone for her mistakes. And now, because kung wala kang integrity, wala ka ng atonement.
Ito na nga kung wala ka, yes, please emphasize that. Kasi I heard a lot of people saying na mali si Inday, dapat hindi siya nag-meltdown. No. Inday is recognizing her mistakes and she is atoning it right now. I don't even consider it a meltdown, huh? It was a proper response to what they did to her all throughout 2.5 years. And para sa akin, nakukulangan pa nga ako eh. And we have to wait kung ito na ba yung sinasabi ni Inday, no? Na hindi pa sila, sinabi to ni Inday ha, hindi pa sila nakakakita ng isang kalaban na katulad ko. Sinabi niya beses. This is not a meltdown. This is someone atoning for her mistakes. Nakikita nyo na? Integrity to. Kita mo to mga Marcos. Walang integrity because they don't atone for the mistakes of their past. We gave them a second chance and then they kept doing the same thing. What they did before. Mas malala pa nga ngayon. At least yung tatay nag-martial pa, no? Nag-martial pa. Ito talaga wala nang martial but they committing the same thing. No, wala na silang pakialam. This is atonement. This is how atonement looks like. A person with no integrity will never atone themselves. Look, no? Kaya ito si Inday, di ba sinabi na nga ni Inday na siya ay nagsosorry. Una niyang sinabi yan. Ilang beses siyang nag-sorry sa ano, she's profusely apologizing to KOJC. Di ba? Di ba kayo, yung isa ninyong, may mga kakampik ba dito, di ba isa yung thought leader, si Haydayan, may sinulat niyo, siya noon, noong 2022, kasalanan ni Inday Sara kung bakit na-elect ulit si Marcos. Ngayong inaamin na ni Sara na kasalanan niya, ngayon biglang, nag-meltdown siya, wala kayong integrity. Kayong wala integrity. No, ngayong ina-atone niya na ang kanyang mistake, nagpo-pursue na siya ng atonement and rectification, galit ngayon kayo sa kanya, kayong mga kakampik, sira ulo ba kayo? Diba? Sinabi ba kayo? You have to examine your conscience and your integrity. Wala kayong consistency sa mga pinagsasabi nyo. Kaya walang naniniwala sa inyo eh. Diba? Kaya karamihan ng mga high-profile SA cases, mga kakampink. Tama. High-profile sexual assault, mula bakla, lalaki, babae, puro kakampink. Hindi ba kayo nahihiya? Kayong walang integrity because you do not want to atone for your mistakes because you don't believe, because you believe that you are the highest point of righteousness, but incorrect. The person with high morality is a person that will atone for her mistakes, and we are witnessing it right now. This is something we haven't seen in Philippine politics. Politics, correct. Unprecedented. That she's willing to be politically incorrect, that she's willing to be to risk it all. To risk all her chances sa future sa future political contest. By admitting yes, Kuya, go. Yeah, this is Joey Sasno. This is the rarity of VP Sara. Because if she wanted to cling, well, even the Dutertes, if PRRD wanted to cling to power, he would have declared something like a martial law before he stepped out of office, but he did not. Second, kung gusto ni Inday na maging presidente, she should have chosen to run as president, not as VP. Secondly, now we see it that he is sacrificing another 18, 22, 24 years even of becoming a president because as young as she still has another 6 or 7 presidential election cycles ahead of her, but she doesn't care. She really doesn't care. And again, I echo Sas and your statements. This is atonement in the most primordial, in the most basic, profound level within yourself, from the heart, from the innermost, the deepest parts of a person's soul. Ito yung and we haven't seen this kind of this kind of atonement, this level of self-awareness sa mga politician natin, of course, except do sa tatay niya, no? But PRRD was not put in this kind of situation na katulad ng kay Inday. But this is really, it's very rare na merong ganito, na politician na tatanggapin yung kamalian, pagsisisihan, at i-atone yung kanyang kasalanan.